Another day, another vlog na naman tayo. So for today's happening, lalaban na naman tayo sa buhay. Matapos ko nga lang yan maghilamos, magpe-prepare na ako ng aming umagahan. Hinugasan ko na nga ang kaserola at mag-reheat ako ng sida. Or ulam. Syempre marami pa naman kaming tira kagabi. Yun na lang ang i-reheat ko at yun na naman ang aming ulam ngayong umaga. Hindi naman tayo mayaman para magsayang tayo ng pagkain na hindi pa panis. Hinihintay ko nga kumulo para makakain na kami ng aking anak. Tingnan na natin kung kumukulo na. Kumulo na nga at ayun, pinatay ko na yung gas at nilagay ko na yung ulam sa may lagayan. Napaso pa yung kamay ko dyan sa sobrang init na ng ulam. At tumalsik pa yung sabaw sa may binti ko. Inilipag ko na nga sa mesa at nagsimula na akong kumain. Nauna na pala akong kumain dahil ayaw naman ng anak ko na kumain. Syempre, sanay na tayo mag-isa kumain. Charot! Pagkatapos ko nga kumain ay binuksan ko na itong pakwan. Syempre, kahit mahirap tayo ay may dessert pa tayong nalalaman. Charot! Binigay lang kasi tong pakwan sa amin kaya gustong-gusto ko na siyang kainin at tikman. Walang ganon. Ngayon lang kasi siya nakatikim ng pakwan. Hilig kasi talaga ako sa mga prutas, lalong-lalo na ang pakwan. Alam nyo na, ang pakwan masustansya na nga at mayaman pa sa tubig. Perfect na perfect sa ngayong panahon dahil ang init na talaga ngayon. Huwag nyo na lang pansinin kung paano ko kainin ang pakwan na ito dahil ang sarap-sarap talaga. Ngayon lang siya kasi yan nakatikim ng pakwan, kaya ganon. Once in a lifetime nga, diba? Charot! Pagkatapos ko nga kumain ng pakwan, ay naghugas naman na ako ng pinagkainan ko. Syempre, sino pa bang maghuhugas kundi ako, diba? Wala tayong katulong dito sa bahay, te. Wala kang pambili ng katulong pa kaya? Hoy, bumangon ka na dyan, baka natutulog ka pa. Charot! Pagkatapos ko nga maghugas ng pinagkainan ko, ay sinunod ko naman itong lagayan ng aming mga anik-anik dito. Like bugoong at marami pang iba. Hindi ko talaga siya matiis tingnan dahil nagmumukha na siyang kanal. Pati itong aming burner. Nilinisan ko na rin dahil ang kapal-kapal na ng uling at kung ano-ano pang nakapatong doon. Kaya alam ko sa sarili ko, mapapagod na naman tayo ngayong araw. Wala na talagang katapusang linis to. Pagkatapos ko ang linisan yung aming lutuan, ay syempre, wag nating kalimutan na uminom ng tubig. Dahil sa init ng panahon ngayon, pwedeng-pwede tayong ma-dehydrate o ma-high blood. Pagkatapos kong kumain, syempre, pakainin ko na itong aking junakis. Wala pa siya sa mood na kumain, kaya pinainom ko muna siya ng tubig. Nagtaka ka pati, kailan pa kumain yan ng husto. Napansin ko nga itong aking junakis, ay paunti-unti na siyang kumain. Mga 2 kutsara na lang kinakain na rice. Pero ang lakas niyang dumede sa akin, kaya ako naman yung laging gutom. Naawa kasi ako sa kanya kasi ayaw niya talagang kumain, kaya pinapadede ko na lang talaga siya. At ayun, napilit ko nga siyang kumain kahit 4 lang na kutsara. Na kahit papaano ay may laman ng unti ang tiyan. Matapos nga siyang kumain at ayaw nang kumain, ay pinainom ko na siya ng kanyang gamot. At ano pang expect mo, 'di ba ayaw uminom ng gamot, kaya pinipilit ko talaga siya. Alam niyo yun, yung 10 sana ang ipapainom mo, pero 3 lang ata ang nainom. Kunwari lang yun na, Yung nakikita niyo yun sa video, talagang pinipilit ko talaga siya na uminom ng gamot kasi hindi naman siya galing pag di siya iinom ng gamot. After he drink his medicine, ayun, gumawa na naman ako ng unan. Ito pala ay gawa sa kasapanglay. Manual talaga na ginagawa to, kaya madaming trabaho at mapapagod ka talaga. Kanya nga ro, titiisin natin kasi wala naman tayong pera na pambili ng unan. At kahit ganon, maganda kasi to kasi cotton na cotton talaga siya. Kaya kung gusto niyo magpagawa ng ganito, DM or PM me for your order. Charot! Siyempre, hindi pa yan talaga yan siya matatapos. Kaya pinaligo ko na tong aking anak. At least, kahit ganon, ay paunti-paunti nating tatapusin. At eto na nga, pinupunasan ko at bibihisan ko na ang aking junaki. Ay, hindi nawawala sa bata ang malikot kapag binibihisan. Kaya itong si Ace, talagang hinahawakan ko talaga siya. Minsan pa nga, ay naghabulan kami yan siya. Ayaw niya kasing magdamit minsan, kaya nahabol ko siya. At maya-maya ay pumapayag na rin siya. After ko siyang bihisan, ay lilinisin ko naman ang kaniyang tenga. Kasi ang dumi-dumi talaga ng kaniyang tenga. Ayaw niya kasi yan magpalinis, kaya pinipilit ko talaga siya na linisan ko ang kaniyang tenga. After kong linisin ang kaniyang tenga, lumabas na naman siya sa kaniyang upuan at ayun, nanood na naman. Screen time pa mo. Habang siya ay nanonood, andito na naman tayo sa kusina upang magluto ng kanin. Kung nakikita ko talagang tahimik na yung aking anak, ay ayun, gumagawa na ako ng
mga trabaho dito sa bahay. Kaya sa mga inadya na katulad ko, alam kong relate na relate kayo. Ang hirap kaya pagsabayin ang pag-aalaga ng bata at nagtatrabaho sa loob ng bahay. At ayun, sa wakas ay naisaan ko na yung kanin. Habang nagluluto ako ng kanin, ito nililinisan ko na yung aming ulam. Ito pala ay yung paku na may sardinas, tapos may okra, talong at ampalaya, at inihanda ko na rin yung mga seasonings niya tulad ng bawang at sibuyas. Syempre, betchin at iba pa. Seasonings nga, diba? At lahat ng mga gulay na to ay paghalo-haluin lang natin. Minsan talaga ay vegetarian tayo at minsan naman ay puro karne talaga ang inahanap. Uy, anong nangyari na sa boses? Ba't paus-paus ka na? At sa wakas, kakain na tayo. At heto na naman tayo, mag-isa na naman tayong kumakain. Dahil tulog na nga yung anak ko, mag-isa na naman ako ulit. Kanya nga rod, kasta talaga tibiyag. That's all for today's video. Buyain nyo latan, no kas ano na nga mangan. Bye!